Good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. It's Monday morning. Start your day right. Huwag po tayo makalimot una sa lahat. Manalangin, magtagubilin at humingi ng gabay sa Panginoon. Mula po sa Pilipinas, isang pagbati ng Good Morning. It's time to rise and shine. Mamaya po makakasama din natin ang ilan po sa ating mga kapatid sa MCGI sa lugar po ng Balagtas, Bulacan para tayo po ay sama-samang sumaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan doon. Tabayanan niyo po yan at pupuntahan po natin sila dyan sa lugar po ng Bulacan, Bulacan. Samantala, kung kayo po ay ibig na makakuha ng NBI clearance para po doon sa mga kailangan po na requirements kasi minsan bahagi po yan ang hinihingi pag mag-a-apply ka ng trabaho kung saan man o kung ano man yung mga ina-applyan mo na kailangan mo po ay NBI clearance ano po ba ang dapat na gawin natin? Paano ba to magiging mabilis at hindi tayo maaabala? Alamin natin dito po sa ating Easy Lang Yan. Mga bagay na akala mo mahirap, pinakadali natin. Barangay clearance lang sana, pero minsan kalahating araw ang nauubos. Maling requirements, kulang sa photocopies, tapos balik ka na naman. Hindi yan mahirap. Easy lang yan! Maraming tao ang nag-aakalang madali lang kumuha ng barangay clearance. Pero kapag kulang requirements o mali ang proseso, umahaba rin ang pila at sayang ang oras. Step 1. Siguraduhin updated ang barangay record mo. May mga barangay na chine-check muna kung residente ka talaga ng area. Kapag outdated ang impormasyon mo, pwedeng matagalan ang proseso. Step 2. Magdala ng valid ID at sedula at mga photocopies nito. Ito ang isa sa pinakakaraniwang dahilan kung bakit bumabalik pa ang tao. Mas okay kung may extra photocopies ka na kagad. Step 3. Pumunta ng maaga. Mas mabilis kadalasan ang processing sa umaga bago dumami ang tao. Step 4. Ihanda agad ang exact amount. Minsan, tumatagal ang pila dahil naghahanap pa ng panukli. May nag-message dito. Ano ba ang kaibahan ng barangay clearance sa barangay certificate? Ang barangay certificate alcohol, ginagamit ito for proof of residency. Halimbawa, mag-a-apply ka sa utilities. Ang barangay clearance naman, ito ang proof na wala kang bad record. Normally, if you apply for a job. If you're good, good job! Uy, may message ulit. Ano ba yan, alcohol? Ano po ba ang ibang secret tip? Secret tips. Ito ang hindi alam ng marami. May ilang barangay na pwedeng mag-request muna online or through appointment. Mas mabuting i-check muna ang Facebook page o official contact ng barangay ninyo. Bonus hacks. Magdala ng sariling ballpen. I-save sa phone ang picture ng valid IDs mo. At ilagay agad sa envelope ang mga documents para hindi magulo. Kapag kumpleto at handa ka bago pumunta, kaya mong matapos ang barangay clearance sa loob lang ng isang araw. I-save mo ito para hindi ka na pabalik-balik at i-share mo sa kakilala mong may aasikasuhing requirements. Dahil dito sa Easy Lang Yan, mga bagay na akala mo mahirap, pinapadali natin. Easy lang yan! Sa atin pong Wonders of Creation, meron pong mga hayop na kayang magtago sa pamamagitan ng pagkakahalo ng kanilang kulay at anyo sa kanilang paligid. Pero paano nga bang gumagana itong kahangahangang sistemang ito na tinatawag na parang camouflage? Panoorin po natin sa atin pong Wonders of Creation. Have you ever wondered kung bakit may mga hayop na halos hindi mo makita kahit nasa harap mo na sila? In nature, survival is everything. At isa sa pinaka-amazing na paraan para mabuhay ang mga hayop ay ang paggamit ng camouflage.
isang natural na sistema na tumutulong sa kanila na magtago, umiwas sa mga predator, o kaya naman ay makahuli ng kanilang pagkain. Ang camouflage o tinatawag ding cryptic coloration ay isang defense mechanism kung saan ang isang organismo ay nagtatago sa pamamagitan ng pag-blend sa kanyang kapaligiran. Ginagamit ito to hide their location and movement. Sa madaling salita, camouflage helps animals become difficult to see. Para sa mga prey animals, ito ay paraan upang makaiwas sa mga mandaragit. Ngunit sa kabilang banda, ginagamit din ito ng mga predator upang makalapit sa kanilang biktima nang hindi napapansin. The most common camouflage is background matching. Dito, ang kulay, pattern, hugis o kahit galaw ng isang hayop ay kahawig ng kanyang paligid. One of the best examples is the walking leaf insect. Hindi lamang ito mukhang dahon. May mga marka ito na parang kinain ng mga insekto, and it also sways back and forth like a drifting leaf. Another type of camouflage is the disruptive coloration. In this type of camouflage, gumagamit ang hayop ng mga unique patterns upang masira ang outline ng kanyang katawan. Dahil dito, nahihirapan ng predator na makita kung saan nagsisimula o nagtatapos ang hayop. Isang magandang halimbawa rito, ang zebra. Kapag magkakasama silang tumatakbo, they are protected by their black and white stripes. Dahil dito, nalilito ang predator kung alin sa kanila ang hahabulin. Third on our list is counter shading. Makikita ito sa mga hayop na may mas dark na kulay sa upper part ng katawan at mas light naman sa lower part. The purpose of this is to reduce the shadows that are naturally created by sunlight. Halimbawa nito ay ang gray reef shark. From above, it blends seamlessly into the dark ocean depths. From below, it's pale. Dahil dito, mas nahihirapan itong mapansin mula sa kahit anong anggulo. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kamanghamanghang disenyo ng kalikasan. May ilang hayop na kayang baguhin ang kanilang kulay depende sa kanilang kapaligiran. Ang mga chameleon, cuttlefish at octopus ay ilan lamang sa mga eksperto dito. Parang may sariling biological special effects. Indeed, the art of disguise plays an important part in nature's survival. Ngunit hayag-hayag ang kagandahan nito. Kaya sa bawat hayop na halos hindi natin makita, may paalala na ang kalikasan ay may mga kahanga-hangang disenyo na nilikha ng may lalang. This is the wonders of creation. Alam niyo po ba na mayroong mga cyst na maaaring mabuo sa paligid ng utak o spinal cord nang hindi agad napapansin? Ito po ay isa po dito yung tinatawag nilang arachnoid cyst. Ano nga ba ito? At kailan dapat tayong magpakonsulta? Paano natin malalaman yan? Panoorin niyo po sa atin pong Now You Know. Karaniwan nating naririnig ang salitang cyst. Pero alam ba ninyo na maaari ring magkaroon nito sa paligid ng utak at spinal cord? Ito ang tinatawag na arachnoid cyst. Pero ano nga ba ang arachnoid cyst at kailan ito dapat ikabahala? Ang arachnoid cyst ay isang naipong likido sa loob ng isang sac na nasa paligid ng utak o spinal cord. Kadalasan ay hindi ito nagdudulot ng sintomas at natatagpuan lamang kapag sumasa ilalim sa CT scan o MRI para sa ibang dahilan. Maraming arachnoid cyst ang hindi nagdudulot ng problema at maaaring hindi na kailangang gamutin. Pero kapag lumaki o nagdulot ng pressure sa utak o spinal cord, maaari itong magdulot ng madalas na pagsakit ng ulo,
pagkahilo, pagduduwal o pagsusuka, problema sa paningin, pagkilos o sa sense of balance, at sa ilang kaso, seizures o pagkaantala ng development sa mga bata. Ilan sa mga pagsusuring maaaring gawin upang matukoy kung may arachnoid cyst ay ang CT scan, MRI, at iba pang neurological tests kung kinakailangan. Hindi lahat ng arachnoid cyst ay kailangang operahan. Kung wala itong sintomas, maaaring regular lamang itong bantayan ng doktor. Pero kung nagdudulot ito ng pressure sa utak o spinal cord o kaya naman ay nagiging sanhi ng mga sintomas, maaaring irekomenda ang surgery. Kadalasan ay hindi cancerous ang arachnoid cyst, pero mahalaga pa rin ang magpatingin sa doktor kung may paulit-ulit na sintomas. Ang maagang diagnosis at tamang monitoring ay makatutulong upang maiwasan ang mga komplikasyon at mapanatili ang maayos na kalusugan ng utak at nervous system. Kung may iba pang nais malaman tungkol dito, makatutulong kung magtatanong sa pinakamalapit na health professional sa inyong lugar. Meron pong mga pagkakataon na may nabibili tayo na hindi naman natin talagang kailangan. Kasi kuminsan sale, ano? O kaya parang basta biglang nagustuhan mo lang. So, ibang tinatawag nilang impulsive buying, ano? Pero paano ba natin maiiwasan yung impulse buying? Yung pagiging impulsive buyer natin, ano? At mas atin po namang mapahalagahan yung atin pong mga kinikita. Panoorin niyo po sa atin pong You Can Do It. Hindi mo naman kailangan pero maya-maya ay nasa cart mo na? Impulse buying. Nangyari na sa ating lahat yan. At hindi ito basta kahinaan ng willpower. May paliwanag ang sensya dito at may mga paraan para maiwasan. Ayon sa research, ang impulse buying ay hindi random. Ito ay emotion-driven, triggered ng excitement, ng stress, ng pagod o ng boredom. At kapag nag-trigger ang utak ng feeling na to, naglalabas ito ng dopamine, ang parehong kemikal na nagpaparamdam sa atin ng reward at kasiyahan. Kaya ang pagbili ay parang lunas sa sandaling iyon. Masaya, pero maikli lang. At kapag naubos na ang ganoong pakiramdam, saka pumapasok ang pagsisisi. Pero may mga paraan upang malabanan ang mga tukso na tumutulak sa atin para mag-impulse buying. Una, alamin ang iyong trigger. Bago mo mapigilan ang impulse buying, kailangan mong malaman kung kailan ito nangyayari. Bumibili ka ba kapag stressed? Kapag bored o magdo-doom scrolling? Kapag nakikita mo ang sale kahit hindi mo naman kailangan ng item? Sinasabi ng mga researchers na ang awareness ng sariling emotional triggers ay isa sa pinaka-epektibong unang hakbang para mapigilan ang impulsive behaviors. Pangalawa, gamitin ang 24-hour rule. Kapag gusto mong bilhin ang isang bagay na hindi nakaplano, maghintay ng isang araw bago magdesisyon. Kadalasan, kapag lumipas na ang excitement ay mas malinaw mong makikita kung dapat pa talaga itong bilhin. Pangatlo, tanungin ang sarili. Kailangan ko ba ito o gusto ko lang ngayon? Ang mga eksperto sa consumer psychology ay nagsasabi na ang simpleng tanong na ito ay mabisa para bumalik ang iyong rational thinking at hindi tuluyang pangunahan ng emosyon. Hindi masamang bumili ng gusto mo, pero mahalagang alam mo ang pinagkaiba nito sa pangangailangan. Panghuli, isipin ang kapalit. Bago bumili, tanungin ang sarili. Kung bibilhin ko ito, anong hindi ko magagawa sa perang ito? Maaari ito ay sa savings, emergency fund, o mas mahalagang pangangailangan sa hinaharap. Tandaan na ang goal ay hindi ang hindi paggastos kailanman. Ang goal ay maging mas maingat at mas intentional sa paggamit ng ating resources. Dahil ang bawat perang naiipon ngayon ay maaaring makatulong sa mas mahahalagang bagay. Kaya sa susunod na matukso kang mag-add to cart agad, huminto muna at mag-isip. Tukso lang yan,
Kaya mo yang labanan. Sa tulong at awa ng Diyos, you can do it. Sa pagkakataong ito ay balikan na po natin ang ating mga kapatid sa Balagtas, Bulacan. Alamin natin sino po ang atin namang sasaklolohan. Kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Once again, good morning po sa inyo dyan sa Balagtas, Bulacan. Rise and shine! Good morning, Kuya! Rise and shine! Andito po kami ngayon sa Burol First Elementary School at kasama po natin ang MCGI Balagtas Chapter upang isagawa ang Brigada Eskwela at upang maibigay po ang mga kahilingan nila ng mga cleaning materials. Kasama din po natin ang ating mga guro at ang ating buting principal si Sir RB. Yan, Sir RB, andito na po yung inyong mga cleaning materials. Ano po ba ang inyong masasabi? Maraming salamat po, lalong-lalo na po sa ating Diyos na may kapal at sa MCGI Cares na pinangunahan ni Kuya Daniel Rason, lalong-lalo sa Balagtas Chapter, sa pagkakaloob nito mga cleaning materials at food packs para maisagawa namin ng maayos ang pagbubukas ng school year 2026-2027 at para rin maisagawa ang aming bayanihan sa paaralan ngayon taon. Kaisa ang aming mga guro at komunidad, mga magulang at mag-aaral, maraming salamat po. Ayan, salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon na tayo po'y makatulong sa ating mga kapwa-tao. Because MCGI cares, MCGI shines, to God be the glory, pag-ibig! Back to you, Kuya. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagkikipagkain sa mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Dalangin po namin ang lahat ng mabuti para sa inyo. Keep on shining and keep on caring. Sa pagkakataong ito, tunghayan naman po natin ang kwento ng pag-asa sa isa nating kababayang mayroong breast cancer. Kung paano pong nagawa ng kanyang pagtitiwala sa Diyos na magpatuloy sa buhay sa kabila ng kanyang karamdaman. Kahit mahirap, huwag susuko. Laban lang. Ako si Lindsay Marie Oriza, 38 years old, nakatira ako sa Bacoor, Cavite. Before ako na-diagnose ng breast cancer, nag-work pa muna ako as a dental assistant sa abroad for 5 years. Very stressful yung work ko doon. So, naisip ko, baka doon nag-trigger yung sakit ko na may hypertension kasi ako. So, sabi ko sa asawa ko, baka nakaka-apekto na rin pati sa matres, hindi kami nagkakaanak. Sabi ko, uwi na lang kami dito sa Pilipinas, baka sakaling magka-baby. So, umuwi kami dito, ganun pa rin, hindi pa rin okay. Stressful hanggang sa dumating yung 2024, may nakapa akong bukol sa dibdib. Sinabi ko sa kanya, ipa-check up. Pero nung time na yun, siguro kasi tagang gipit kami. So, puro delay. Hanggang umabot ng 1 year, sabi ko, hindi ko na lang siya ipapacheck kasi sabi ko, hindi naman sumasakit. Wala naman akong nararamdaman. Sabi ko, bayaan ko na lang kasi gastos lang din naman. Pero nung mga bandang mid ng 2025, nakaramdam ako ng pressure sa dibdib. Tapos sabi ko, nakaramdam ako ng panibagong bukol dito naman sa bandang taas. Hindi ko pa rin siya pinansin kasi sabi ko, malaking pera kailangan. Wala naman kami ganung pera para pa-check up. Sabi ko, pinapanalangin ko na lang na sana wag lumala, sana wala pa sa isip ko na may cancer. Sabi ko, sana walang ganun. Pero dumating yung October 2025, kinausap ako ng kapatid ko. Sabi niya, sumama daw nga ako dun sa may libreng check-up sa Marikina. Tapos yung nag-check sa akin na doktor, hiningian niya nga ako nung mammogram at saka ultrasound para daw ma-confirm. Sabi niya sa akin, bakit daw pinabayaan, malaki na daw yung bukol. Tapos ayun na, nagpa-check kami sa surgeon. Hiningian niya ako request na kapag pa-check up. Ayun, nung lumabas yung mammogram at ultrasound result, nag-positive siya na stage 2 breast cancer. Tapos malignant, sabi ko makalat. So sabi sa akin ng doktor, dapat daw agad daw na
maoperahan para daw hindi na daw umabot sa kilikili. Kasi daw pag umabot daw sa kilikili yung kulani, baka daw umabot na ng stage 3. Medyo mas mahirap daw yun yung treatment nun. Pero nanalangin ako, sabi ko kung walang gagawin, baka lumala lang din. So sabi ko, ituloy na lang yung biopsy. Sabi ko, kung ano man mangyari, sabi ko, okay lang. Ito basta ituloy yung biopsy tapos operation. Tapos yun na, nung November, inoperahan na ako, natanggal siya ng buo. Tapos by January, nag-start ng chemo. Hanggang sa April 6, tapos natapos ko yung 4 cycle ng chemotherapy ko. Sabi ko, nanalangin ako sa Diyos. Sabi ko, siya na lang bahala sa akin. Kasi sabi ko, may existing na akong sakit. Sabi ko, may hypertension na. Tapos na, may diabetes. Sabi ko, mahina na yung katawan ko. So, baka hindi ko na din kayanin yung treatment. Pero sabi ko, sige, tuloy pa rin para may pag-asa. Kasi yung family ko, yung nananalangin na sana okay. Kailangan lakasan ko lang yung loob ko kasi sabi ko, pag lalo ako na down, baka mas lalong lumala yung sakit. After ko ng operation, sabi ko gusto ma-divert ng attention. Nag-start ako ng business, small business lang. Gumawa ako ng fuzzy wire flowers. Sabi ko, nung una ba, sabi ko para lang ma-divert yung attention ko para hindi ako masyadong ma-stress doon sa sakit. Pag sobrang sakit na nararamdaman ko, yun, gumagawa ko ng flowers. Sabi ko, kailangan ko labanan. Awa ng Diyos, yung bawat cycle na yun, meron yung mga bumibili sa akin, doon ako nakakanos, panalangin, matinding panalangin sa Diyos na bigyan ako lakas araw-araw. Nakatulong tong fuzzy wire, yung small business ko para makapagpa-check up, kasi hindi naman libre yung laboratory, hindi naman libre yung ibang gamot. So, yun yung naipang babayad namin doon. Kaya dyan ako kumuha ng budget. Sa ngayon, pinagpapasalamat ko sa Diyos na nakayanan kong matapos yung 4 cycles na napakahirap. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi binibigyan pa rin ako ng lakas araw-araw. Kahit ganun, nakakaramdam ako ng awa niya araw-araw. Yung mapapayo ko, una sa lahat, panalangin syempre. Kasi sabi ko, hindi natin kaya na wala yung Diyos. Pangalawa, huwag kayong matakot na magpa-check up. Kasi habang pinapatagal, lalo siyang lalala. Yun, importante talaga mapagamot mo siya kaysa hintayin mo na lumala tapos wala nang magagawa. Kaya ipagtiwala natin sa Diyos ang ating buhay. Kahit mahirap, huwag susuko. Laban lang. Sa atin pong viewpoint muli, isang issue po ang ating itinanong sa ating mga kapwa-tao. Kung ano ba sa tingin mo ang dapat na gawin para pakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Pakinggan natin ang kanilang sagot at alamin din natin kung ano ang sinasabi po ng Biblia tungkol dito. Ang dapat po natin gawin, tayo po magsisi sa ating mga kasalanan, gagawa po tayo ng mabuti. Yun po ang mga kailangan natin gawin. Nanalangin po tayo sa araw-araw, ang ating mga paggawa. Mapakinggan po tayo ng Diyos pagka nagsisipin tayo sa ating mga kasalanan kasi makikita po tayo ng Diyos na malinis po ang ating hangarin, umiiwas na po tayo gumawa ng mga masamang gawain, makikita po tayo na gagawa ng mabuti. Yun po. Mas papapakinggan po tayo ng Diyos pagka gagawa po tayo palagi ng mabuti. Tatalikod po tayo sa ating mga masamang lakad. Pangalawa is maliis ang puso at yung wala pong puot para ang ating panalangin diretso sa Diyos. Kasi po yung pagsisisi malaking po sa paningin po ng Diyos yun. Pagsisisi kasi siya po yung pinaka-requirements pa ng yun yung sinabi ni Pedro na magsisi tayo, na maghugas tayo sa ating mga kasalanan. Kasi kung puro tayo panalangin tapos puro masasama yung ginagawa natin, parang useless din. Siguro yung laging pagtulong sa kapwa, tapos ilan natin yung oras natin sa Diyos. Di ba, minsan kapag yung mga anak natin, kapag may hinihingi sa atin, parang nagkakaroon tayo ng law of reward na kapag gumagawa siya ng tama, binibigyan natin kung yung hinihingi niya. Pero kapag yung ginagawa niya hindi natin gusto or masama, syempre minsan nagdadalawang isip tayo kung ibibigay ba natin o hindi. Parang gano'n, pag gumawa tayo ng tama sa kapwa natin,
Pag tumawag tayo sa Diyos, bibigyan niya sa atin yung hinihingi natin. Malinis ang ating puso para pakinggan tayo sa ating mga pananalita. Wala maging tapat sa mga pananalita. Ganun. Kasi yan ang gusto ng Panginoon eh. Kung malinis ang ating puso, dapat iwasan natin yung makagawa ng makakasama sa ating mga kapwa-tao. Laging ugaliing makagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Para tayo pakinggan ng Diyos. Maging masipag tayo sa pagtulong sa mga kapwa. Pag tayo gumagawa ng masama, talagang hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Ayon po sa akin nabasa sa Biblia. Hindi ho tayo. Tiyatapat po ng ulap ang ating panalangin para hindi ho tayo pakinggan. Kung may mga bagay na hinihingi yung ating kapwa-tao na ikasasama niya, huwag natin ibigay. Dahil utos po yun ng Diyos sa Biblia. Gaya kung anak mo, hindi mo bibigay ng ikasasama niya kung mahal mo yung tao. Dapat doon sa tamang proseso. Kung dapat tamang iglesia, tapos dapat alam natin yung mga doktrina para mapakinggan ng Diyos yung panalangin natin. Yun yung paniniwala ko. Yung pananalita natin, huwag tayong, kumbaga, yung bagay na ipinangpupuri mo sa Diyos, huwag mong gagamitin na ipanglalait mo din sa kapwa mo. Hindi lang, isang mahalagang aspeto para makapagpuri sa Diyos. Halimbawa, yung anak natin, kapag palamura, tapos kakausapin ako, halimbawa, hindi ako nasisiyahan doon eh. Ganon din ang Diyos. Kasi ang Diyos, kapag yung tatawag ka sa Diyos, tapos yung dila mo naman ipanglalait mo ng kapwa mo, tapos tatawag ka sa Diyos, palagay ko, hindi ka niya pakikinggan eh. Sa psychology, ang pananalangin ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng pag-asa, kapanatagan, at mas malalim na pag-unawa sa sariling buhay at mga pinagdaraanan. Ipinapakita rin ng mga pag-aaral na ang mga taong may malinaw na layunin, taos-pusong intensyon, at regular na spiritual practices ay mas nakararanas ng emotional well-being at mas mataas na antas ng resilience sa gitna ng mga pagsubok. Pero ano kaya ang itinuturo ng Biblia tungkol sa dapat nating gawin upang pakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin? Para po lagi tayong pakinggan ng Diyos, dapat makatiyak tayong ang ginagawa natin ay kalooban ng Diyos. We must be sure that we are doers of the will of God. Gaya ng iniutos ni Kristong panalangin, Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang ngalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Yung paggawa po ng kalooban ng Diyos, yung paggawa ng kabutihan, yun po ang assurance na pakikinggan tayo ng Diyos pag tayo'y mananalangin. Pagka po kasi mananalangin ka kasama yung masamang budhi sa kapwa, kalakip yung taksil ka sa iyong asawa, o kalakip yung mga kalayawan, mga sugal, droga, kung ano-ano, manalangin ka man sa Diyos, di ka naman niya papakinggan eh. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Pakinggan nyo sa Panaghoy, Kapitulo 3. Ganito ang ating mababasa sa salita ng Diyos. 44. Tinakpan mo ang iyong sarili ng alapaap na anupat hindi makadaan ang anumang panalangin. Gumagawa ang Diyos ng paraan para wag niya nang marinig yung panalangin ng mga taong masasama. Nagtatakip siya ng alapaap. Ano pat hindi makadaan ang anumang panalangin. Tandaan niyo po, ang tubig po ay isang sound barrier. Ang alapaap po may tubig, parang panakip ng Diyos para wag makarating sa Kanya yung panalangin ng mga taong masasama. Basahin natin ang unang Pedro 3, versikulo 12.
sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kaniyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Ang mga mata ng Panginoon nasa mga matuwid. Ang kanyang mga pakinig, His ears, ay nasa kanilang mga daing. Pagka dumadaing tayo at tayo gumagawa ng katwiran, matuwid tayo sa Diyos, tiyak na tiyak po papakinggan ng Diyos yun, kapatid. Kaya merong mga tao, kahit ano pang gawing pananalangin, hindi papakinggan ng Diyos. Pero nalalaman natin, kung tayo pinapakinggan niya, tayo rin ang makakaalam kung ginagawa natin ang kanyang kalooban. 5:14 ng unang Juan. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. That is our assurance. Kailanman tayo manghingi sa Diyos, diringgin niya tayo kung gumagawa tayo ng kanyang kalooban, kapatid. Ang kalooban ng Diyos, yung gumawa tayo ng kabutihan. Huwag tayong gagawa ng masama, yun ang kalooban ng Diyos. Unang Tesalonica 4:3. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, sa makatwid bagay ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. 4. Na ang bawat isa sa inyo'y makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan. Maliwanag na ito ang kalooban ng Diyos, sabi ni San Pablo, ang inyong pagpapakabanal. Magsiilag kayo sa pakikiapid, na bawat isa sa inyo'y makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan. Kailangan ng tao pala yung self-control para magawa ang kalooban ng Diyos. Magpipigil ka sa alak, sa bisyo, sa kasamaan, magpipigil ka sa katakawan sa pera, magpipigil ka, iiwas ka sa lahat ng kasamaan, manalangin ka araw at gabi, nakikinig ang Diyos sa iyo. Sa atin pong patuloy na layuning maipalaganap ang paggawa ng kabutihan at ang pagpapakita ng pag-ibig sa atin pong mga kapwa-tao, muli po isang social experiment ang ating isinagawa. Excuse me, ma'am. Manamay po tayo ID, ma'am. ID. Pwede ko mo hangyo, ma'am. Nag-apply kong trabaho sa Arbao, tapos akong mga kwarta, nahurot na sa mga requirements sa ban. Hangyotan ako nga kasi maka-photo ID ko. Nag-apply mo yung trabaho. Tapos kinahanglan ako og kuan, 2x2 nga picture. Nga wala ko ikabayad ba, mahangyotan ako. 2x2 ra ako dito. Xerox. Ito may Xerox. Kining kuan. Kini. 2x2 ra. Opo. Xerox. Wala mo dito. Xerox na. Opo. Ayo, sir, mayong to. Pwede ko mahangyo, sir. Mag-pa-ID na ako ba, kaso wala ko kwarta kay nag-apply mo yung trabaho niya, need na kayo karon ba? ID, kuhan lang, kulang ID. Wala. Okay na, sir, nga wala ko kabayad. May kaning extra na ako naman ba? 1, 2, 3. Ito lang siya. Ito ba ito? Yung pakwan? Opo, ma'am. Ito ba ito?
Tubay po lang, ma'am. Okay, Victor? Wala ka, ma'am. Okay, sir. Okay, kabayan, sir. Sir, salamat kayo, sir, ha. Balik na lang ko diri, ma'am, pag nanakoy kwarta, ma'am. Salamat kayo. Sir, ako ra kang barayan diri, sir. Di, nga diri lang po ko, sir. Salamat, sir. May time din na nangangailangan din tayo ng tulong. Pagdating ng panahon, may tutulong din sa atin. Kaya spread the kindness lang, ganyan lang, sir. Pag mo siya ka lang, muna bitaw, ngayon nabuhin lang po sila patas ba? Naluoy pa ba, walay mo tabang lain. Palagi nga nakagagmay mo, na matabangan lang po. Hindi naman mahirap tumulong. May tutulong sila, tulungan lang nila ngayong tao. Kapag nakakatulong ka, masaya. Yung sa isip mo, ay nakatulong ako. Sana sa pagdating ng panahon, siya din makatulong sa iba. Pasensya na kayo, sir, ha? Nahurot maganda ang kwarta sa uban requirements. Pasensya kayo, sir. Salamat kayo, sir. Yung kita ko, hahatiin ko daw sa... Yung una is expenses. Yung pangalawa is savings. Tapos yung pangatlo is charity. Kumbaga, nilagay ko talaga sa isip ko na yung pangatlo na yun is for them talaga, hindi para sa akin. Sa totoo lang po, sa lahat ng printing shop dito, kami lang po yung pinakamura na printing services. Yung mga estudyante dito, dito talaga pumupunta kasi naghahanap sila ng mura. Masaya naman din po. Hindi ko naman sinasabi na malungkot dahil sa meron din naman kami ginagastos. Ako, mahirap naman nataasan, makatulong na tayo sa ganun na paraan. Tuloy-tuloy po ang ating mga medical mission sa iba't ibang mga dako. This time, nasa Barangay Doña Orani, Bataan, ang isa po sa ating mga medical missions na isinasagawa kasama po ang members ng Church of God International. Yung mga malalapit po sa area, maaari pa po kayo magsadya dahil hanggang 9 o'clock pa po ang ating registration. Makibalita lang po tayo saglit sa ating mga kapatid dyan sa Barangay Doña sa Orani, Bataan. Good morning po, rise and shine! Yes, good morning Kuya and rise and shine po sa ating mga kasambahay na nakasubaybay sa atin ngayong umaga. Nandito nga po tayo ngayon sa Barangay Doña sa kanila pong covered court kung saan kasalukuyan po nating isinasagawa ang ating medical mission sa patuloy po na pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan. And Kuya, alas 5 pa lamang po ng umaga ay open na po ang ating registration kasabay rin naman po ng pagdating ng ating mga kasambahay para agad na makapagpa-register sa kani-kanilang services na ia-avail ngayong araw. And Kuya, habang naghihintay po yung ating mga kasambahay dito, maging po yung ating mga kasama ay nakapag-almusal na rin po sila dahil meron pong inihanda ang ating mga volunteers and staff na mainit na lugaw para sa lahat po ng naririto sa ating venue ngayong araw. At syempre po, meron pa rin po tayong sinusunod dito na process or yung system po natin dito, Kuya. From registration area po ay magtutungo po sila sa ating vital signs area. Kasama po natin dyan yung ating mga UNTV News and Rescue and yung iba po nating staff kung saan yung ating pong mga patients or yung ating pong mga kababayan ay kanila pong kukuhanan ng initial information po na kakailanganin ng ating mga doctors. Kagaya po yan ng kanilang blood pressure, temperature, and iba pa.
And then after po dyan ay pwede na po sila mag-proceed sa kanilang respective waiting area po bago po sila mag-proceed sa ating consultation area with our doctors naman po. And kung sila naman po ay resetahan ng gamot, ay hindi na po nila kailangan lumabas pa or bumili pa po sa iba-ibang butika, dahil pwede na rin po nila yung i-claim ng libreng-libre mula sa ating MCGI Pharmacy. And po, ipapakita lamang po nila yung reseta na ibinigay po ng ating doctors dito. At syempre po, hindi lang po yan yung ating mga ino-offer na services dahil ngayong araw po, ito po yung ating mga available services. Una na po dyan yung ating adult medical consultation, pediatric consultation, and yung ating pong dental services na may free check-up and free tooth extraction. Sa atin naman pong meron po tayong free eye check-up with free reading glasses. Meron pa rin po tayong ECG and CBG. At sa mga kababayan naman natin na may gustong ikonsulta sa kanilang legal matters, ay available rin po ang ating attorney or ang ating lawyer mamaya sa ating legal consultation area. At hindi po mawawala, syempre, ang ating free haircut para sa mga kalalakihan. Hatid naman po sa atin ng mga kasama mula sa MCGI Barbers. Siyempre po, ayan po, i-acknowledge na rin po natin ang ating mga napakasipag at masiyahing MCGI volunteers and staff at maging po ang ating mga medical team na kasama po natin at nakakatulong every Monday sa pagbibigay po ng iba't ibang libreng serbisyo sa ating mga kababayan. Yes po, ito po ay every Monday na umiikot dito po sa Bataan. At gaya po na sabi nyo, Kuya, open po ang ating registration hanggang mamaya pong 9 a.m. Kaya naman po sa ating mga kababayan na malapit dito sa ating venue or sa ating area, ay pwede pa rin po kayong magtungo para makapagpa-register at makapag-avail ng ating mga services. Kaya kung kayo po ay may dinaramdam, meron na kayong gustong ipatingin, pwede po kayong magpa-check up dito sa ating medical mission. Dito lang po tayo sa ating Barangay Doña Covered Court. And muli po namin pinapaalala na sa layunin po na tayo ay makatulong sa ating mga kababayan, lahat po ng serbisyo na ibinibigay dito or ating makukuha, maging ang mga pagkain at mga gamot po ay wala po tayong kailangang bayaran. Hindi po tayo humihingi dito ng kapalit at lahat po rito ay welcome. Wala po tayong pinipiling lahi, relihiyon, edad, or any group affiliation. Basta po tayo ay nangangailangan, ay welcome po kayo dito regardless of that. At ito naman pong mga gawain na ito ay lagi nating ipinagpapasalamat sa bawat pagkakataon na tayo ay makagawa ng mabuti sa ating kapwa, gaya ng ating natututunang aral mula sa Biblia. At kita-kits naman po ulit tayo mga kasambahay sa susunod pang araw ng Lunes or sa susunod na linggo dahil nandyan naman po ang ating medical mission sa Barangay Sibul, Orani, Bataan. At ito po muna ang update mula rito sa Bataan. Balik po sa inyo, Kuya. Maraming salamat po once again sa ating mga kapatid na nariyan at nakikipagkaisa para tayo po naman ay patuloy na makaabot sa ating mga kapwa-tao sa pamamagitan po nitong ating ginagawang patuluyang medical mission sa iba't ibang mga lugar. This time, nandyan po tayo sa Barangay Doña sa Orani, Bataan. Pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid sa lahat po ng nakikipagkaisa ng paggawa, sa lahat ng mga sumasampalatayang ibig na maging maliit na kasangkapang ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Salamat po. Keep on shining and keep on caring. At patuloy din po tayo, nag-aanyaya sa inyo mamayang gabi na po. Muli po ang panibagong session ng atin pong mass indoctrination. Tonight, 7 p.m. po ito. Ngayong araw po na ito ng June 8. Mamayang gabi na po yan. 7 p.m. Philippine Standard Time. At ang Rise and Shine segment po ay inyo namang napapanood dito po sa ating programang Good Morning Kuya every Monday, 6:30 in the morning. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga public services sa ating serbisyong bayanihan, Monday to Friday, 4 p.m. naman po yan. At ang ating pong mga charity centers ay nakabukas din po. Ngayon, ongoing po tayo dito sa ating MCGI Charity Center sa Valenzuela City. Nasa number 22T Serrano Street, Marulas. Hanggang 9 o'clock pa po ang ating cut-off sa ating registration. Tomorrow, araw ng Tuesday, sa Parañaque City po tayo. Ang MCGI Charity Center, Parañaque
City ay nasa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio. At on Wednesday po, sa MCGI Charity Center, Quezon City naman po tayo sa number 35, Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon. Samantalang on Thursday ay nasa Tagum, Davao del Norte po naman. Ang ating pong MCGI Charity Center ay nandyan sa Acaso Compound, Barangay Apocon. And this coming Friday, muli po tayo magsisilbi sa ating mga kapwa-tao sa ating MCGI Charity Center, Marikina City sa number 141 E. Rodriguez Avenue at sa Tuba, Benguet sa 3rd floor Emerald Skyview Center, Barangay Poblacion, Aspiras. At Monday to Friday, bukas po ang ating MCGI Diagnostic Center na nagbibigay ng libreng mga serbisyo. Diyan po sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Monday to Friday po yan. And next Monday po ay dyan tayo sa Barangay Sibul sa Orani, Bataan. Meron din po tayo dyan gagawing medical mission sa Barangay Sibul sa Orani, sa Bataan. Samantalang ang ating pong MCGI Free Store ay nasa Bagak, Bataan. Meron po tayo diyang pwede ninyong pag-claiman na nasa MCGI Building, JP Rizal Street, Barangay Pag-asa, Bagak, Bataan. Tuesday and Thursday po, 9 to 12 ng tanghali. Bukod po yan doon sa mga MCGI Free Store na isineset up natin sa iba't ibang dako kung saan po tayo pumupunta para mag-medical mission. Mayroon din po tayong mga temporary set up doon ng atin pong MCGI Free Store. Pero ito pong nasa Bagak, ito po ay permanent po yan dyan na nagbubukas ng atin pong free store pagka Tuesday and Thursday para po makapag-claim yung mga may hawak ng stubs para sa atin pong free store. At sa pamamagitan po niyan, minsan pa ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon na binigyan tayo ng isa pang mabuting pagkakataon sa araw na ito upang sama-sama po naman tayo na makapaglingkuran at sa isang maliit na paraan ay maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Mananatili pa rin po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. On that note, iiwan po namin sa inyo isang awiting nagsasabi na magpasalamat tayo sa Diyos sa araw-araw na tayo ay pinagkakalooban ng buhay at kalakasan upang makagawa ng kanyang kalooban. Sa kanyang rendition ng awiting, Hanap Namin ang Lingap Mo, narito po si Brother Gino Mendoza para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, mananatiling sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. A pleasant morning to all of you. Maraming salamat po. To God be the glory. Puso namin, Ama, sa'yo'y binubuksan. Humihinging lunas sa aming mga kasalanan. Hugasan mo ang lahat ng karumihan sa ngalan ng iyong anak. Kami ay pakinggan. Hindi mangingimi na lumapit sa'yo. Hindi mahihiya na sambitin pangalan mo. Pagkat saan pa ba kami patutungo? Sapat ang awa na nagmumula sa dulang mo. Hanap namin ang lingap mo sa araw-araw. Umaasang
ang hirap namin malulunasan. Magtitiis kami, tulungan lamang. Pangako mong buhay, laging inaasam-asam. Tulungan mo kami na makapagtapat sa aming tungkulin na sa'yo ay tinanggap. Nawa